So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So alas 3 ng madaling araw ngayon, no? So tumilak yung manok, di ba? So napagawa tayo ng content kasi may update tayo kay Digong, kay Duterte at saka sa Davao City. So ngayon, ang sabi ni Duterte, ewan ko lang kung binubullshit tayo, no? Pero ang sabi ni Digong, siya daw po ay tatakbong mayor ng Davao City at ang running mate niya po si Baste. Okay. So ito yung balita, no? So sabi dito, okay, former President Rodrigo Duterte announced this Saturday evening, October 5, that he will run again for mayor in Davao City while his son, current Mayor Sebastian Duterte, may be his running mate as vice mayor. Duterte said that he cannot run as senator as urged by his allies as his age, now nearing 80 years old, will limit him from doing national campaign. Actually, hindi lang national campaign. Mahirapan si Digong dito. Pag si Duterte po nanalo, pati rin po yung trabaho ng bilang isang senador, mahirapan din po siya kasi ang senador po ay isang national na trabaho. Di ba? Sa national kasi yung senador eh. So, hindi po ito katulad ng mayor na nakafocus lang sa Davao City lang. Pag senador ka, nakafocus ka sa buong Pilipinas. So, ngayon, no, para mas maganda, bago natin na-reactionan to, panoorin na natin yung video na sinabi ni Digong. Sige. Oh. Mayor si Salvador Panilo nag-ingon duhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayan imong daganan according to attorney Panilo. Well, let me put it this way. Kilala naman niya ako, been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. So are you considering local position there? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Iyo yan. Mayor. Who else? Ikaw. Sino? Of course. Also the Of course. Kaya Mayor mo, tayo. thank you, Tito. Kaya mo pa mayor, kaya mo pa Sure, sa mayor. Mayor na nga tayo. Yan ang gusto. Is it a public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community Yes, of course. gusto ng tao ibig sabihin? Yes. Yes. Sige, mayor tayo. How about Mayor Baste and Bongbong? What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. So yun, no? Ewan ko lang kasi mukhang nang bubullshit lang eh. Pero, hindi kasi, honestly naman talaga, no? Matanda na si Duterte. Matanda na si Digong. Hindi na talaga kaya niyan mag-national campaign. Ang nagpupumilit lang naman na patakbuhin senador si Duterte is yung mga laos ng mga politiko, di ba, para makakuha pa sila ng political capital kay Duterte. Di ba, kumbaga pinipiga nila eh. Yung popularidad ni Duterte para kahit pa paano makasabit sila doon. Ayun yung malinaw dito. So ngayon mga kababayan, kung si Basti Duterte ang magiging vice mayor at si Duterte yung magiging mayor ng Davao City, para saan pa to? Diba sabi sa inyo, parang binubullshit lang tayo nito eh. Pero para saan pa to? Tandaan natin mga kababayan, no? Noong September 7, diba, Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte joined Partido Demokratiko Pilipino in ceremonies on Thursday. Okay. So, si Basti Duterte po ay sumali po ng PDP laban. So, isa po kasi sa mga requirements para ikaw po ay tumakbong senador, dapat, hindi naman requirements, pero dapat meron kang national party para for the campaign. Di ba?
medyo mahirap maging independent. So, ang point dito, si Baste is manib sa PDP laban. So, ang pag-anib sa PDP laban po na isang national party, isa rin po itong paghahanda para po sa national position. So, para saan to? Malamang di pa sila decided dito. At mga kababayan, may nakita ko ditong statement ni Baste noong April 11, 2024. So, basahin muna natin to dito, no? So, sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Duterte says he has no plans for gunning for a Senate seat in the 2025 midterm elections. Di ba? Ayaw ko, sabi niya. Manahimik lang ako dito sa Davao. Okay na akong mayor ako dito, kahit nga vice mayor o kahit konsihal, okay na ako. Kahit Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, nandito ang pamilya ko. Mahirap yan, he says in an online interview on April 2, 2024. Okay. So, kasi ang point mga kababayan, no, mahina naman po talaga si Baste bilang mayor. So, tandaan natin, no, yung mga kalokawang ginawa ni Baste. Unang-una, yung poverty rate po ng Davao City, no, from 6.0% noong 2021, nung si Baste po ay naging mayor, naging 21.7. Diba? At ang pinaka nakakatanga dito mga kababayan, ito, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Isipin mo, diba, nagkandak ka ng tokhang, nagpapatay ka ng sinasabi mong pusher, na hindi natin malaman kung totoong pusher ba yan kasi pinapatay mo na. Diba? Paano na nila ipagtatanggol yung sarili nila kasi pinapatay mo na. So, ayun yung nakakatawa dito. Nagkandak ka ng tokhang, nagpapatay ka ng tao, yun naman pala, yung mga empleyado mo pala is mga addict. Okay. So ito ngayon ang point natin. Paano kung totoo ito? Sabihin na nga natin, di ba? Paano kung totoo ito? Na si Digong talaga ay magiging mayor, tatakbong mayor, at si Baste yung vice mayor. Isa lang yung nakikita ko dito posibleng gawin nila. So, nanganganib po kasi talaga yung baluarte ng mga Duterte, especially po na pumuposisyon po ngayon ang mga Nograles para kalabanin sila. So, kahapon pala, no, birthday pala ni Mix Nograles. Okay, so ito yung mga picture na nagpa-party pala si Mix Nograles sa Davao City. At saka mga kababayan, no, yung PBA party list po kasi mga ka-streetwise, no, ay medyo nakafocus sa Davao City. So, kaya naisip talaga ng mga tao na pumuposisyon po ang mga Nograles sa Davao City. At bukod dun mga kababayan, no, ito yung pinakamalupit na update. Okay, kahapon. Diba? 2 candidates file COC under Nograles Party. So bumubuo na po ng Team Nograles sa Davao City. So, ito na nga, oh. So, na-content ko na ito nung isang araw, eh. So, si Ricky Di Paranon at saka si Priscilla Galope, di ba? Sila po ay mga anti-Duterte na nag-file na po ng COC na sinasabi nga pong Nograles Party. Okay. So, kasi mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko, eh. Kung si Baste at Nograles po, malamang si Migs, sa tingin ko lang, no, ang maglalaban po sa Davao City, mukhang matatalo po talaga si Baste. Kasi nga po, palpak. Diba, sipin mo, tumaas yung poverty rate ng Davao City, 20%. O, pagkatapos, nagpapatay na naman ng tao. O si Baste, palaging late. Tapos yung mga ginagawang kalsada ng DPWH, hinaharangan ni Baste. So, matatalo talaga si Baste dito. Eh, kung mayroon pang makinarya si Mix Nograles, kasi especially, nasa lakas CMD siya, may budget yan. So, matatalo talaga si Baste. So, pinakahakbang dito para matalo si Mix Nograles, kalabanan siya ni Digong. So, ngayon, ang nakita natin ngayon dito, si Digong magre-retiro na po talaga yan. Magre-retiro na yan si Digong. So, ang problema kasi, tanga po si Baste. So, tingnan ninyo, yung point, ewan ko lang, pero gusto ko malaman kung mag-agree kayo sa akin. Pag naglaban si Digong tsaka si Nograles sa pagka-mayor, diba? At syempre sa tingin ng mga Duterte, mananalo sila. So, ang mangyayari dito, pag nanalo si Digong,
magre-resign po si Digong bilang mayor, tapos si Baste bilang vice mayor, siya ulit yung magiging mayor. Wag lang nila mabitawan yung baluarte nila sa Davao City. Di ba na ano yun, medyo nagets niyo yung point natin. Kasi posible yan sa pwedeng maging senaryo eh. Hindi na po kaya ni Duterte, sa totoo lang. Hindi na po kaya ni Digong. Pero napilitan siyang tumakbo bilang mayor ulit para masigurado na manalo pa rin sila. Na mahawakan pa rin nila yung Davao City. At syempre, isipin nyo si Duterte 80 years old na. So, 83 years old na si Digong pag natapos yung term niya. Hindi na po kaya ng isang 83 years old na maging mayor. So, ang ending talaga nito is magre-resign din po ito para si Baste maging mayor. Wag lang nila mabitawan ang Davao City kasi nangangalip po talaga ang Davao City na mahawakan ng mga Nograles. Especially po, napalpak po talaga si Baste. O, di ba? Pero syempre mga kababayan, no, may mga senaryo pa rin na pwedeng si Baste is magsenador kasi medyo mataas siya sa survey eh. Sa top 16, di ba? 16 or 14 siya, di ba? Oh, so yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Na, kasi, tatakbo lang naman. Kasi, di ba, kung maalala ninyo, di ba, sinabi ni Panelo na kapag si Duterte po ang tumakbo bilang mayor, sure win na po talaga yan. Kahit po na gamitan pa po ng pera. Sabi ni Panelo yan, di ba? Kahit gamitan pa ng pera ng makakalaban nila, sure win na raw po si Duterte. So yun, so napilitan talaga si Duterte na tumakbo bilang mayor, wag lang mabitawan po yung baluarte nila. Ayun lang yun eh. So thank you mga kababayan. So kayo po na pumasabi nyo nga po dito sa sinabi po ni Duterte na siya po itatakbo bilang mayor at si Baste po yung magiging vice mayor. Dito natin makikita na mahinang klase po talaga si Baste. Pag ito po talaga ay nagkatotoo. So yun. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.